Ikalawang araw ng operasyon ng Southwest Terminal, inulan pa ng mas maraming reklamo ang MMDA mula sa mga nag-aalborotong pasahero. Naghahanda na rin ang grupo ng mga bus operators sa Cavite na questionin ang legalidad ng pagbabawal sa kanila sa EDSA. Nakatutok live si Steve Dailisan. Steve! Mel, legal na hakbang nakikitang remedyo ng United Cavite Bus Operators Transport Incorporated para questionin yung ginawa ng LTFRB na pagputol dun sa kanilang ruta mula sa orihinal na prangkisa. Gayon din yung legalidad ng pag-obliga sa mga bus na magbaba at magsakay ng pasahero dito lamang sa loob ng terminal. Pero sa lag ng MMDA, pagbigyan naman daw sana silang ayusin yung kinaiinisan at yung inaangalang sistema ng mga commuter. Bago pa mag-alas 6 ng umaga, dagsa na ang pasahero sa Centennial Road sa Cavite. Kanya-kanyang diskarte para makasakay. Mahaba ang pila sa UV Express. Sa mga bus, apaw na ang mga pasahero. Ang mahabang pila resulta ng pagbubukas ng Southwest Integrated Terminal sa Parañaque. Apektado rito ang mga pasahero mula Cavite na lumuluwas ng Metro Manila. Kaya pagsapit sa terminal, singtindi ng init ng araw ang init ng ulo ng mga pasahero. Ganito yung kalbaryong binubuno ngayon ng mga pasahero galing Cavite at Batangas dahil nga dito na sila nagsipagbabaan sa Macapagal Boulevard dahil yung mga bus na kanilang sinakyan dapat dun sa loob ng terminal sila ibababa pero dahil mahaba ang pila hindi na makapagantay itong mga pasahero. Maswerte kung sila sasakay ng PAEDSA kasi pinahintulutan na ng MMDA na magsakay yung mga bus, yung mga city buses dito. Pero kung sila sasakay ng AUV, ng jeep papuntang Baclaran, hindi naman kaya ng Loton, na kailangan talaga nilang maglakad ng mahaba-haba. Problema kung marami silang bitbitin. Sobra sa ang hirap late na nila, wala. Imbis na maayos, lalo kami natagalan. Mahirap talaga. Ang 97 years old na si Lola Aurora galing Batangas, pasakay sana pa Maynila pero hindi makalakad dahil pilay. This is my first time. First time. Kamusta ang first experience ninyo? Bakit nilipat dito? Pasay. Terminal Pasay. Medyo nahirapan mo ba kayo? Ay naku talaga. Pilay kasi ako ito. Pilay po yung paa nyo. Sana sakayan. Dahil walang wheelchair, isinakay na lang namin si Lola hanggang sa waiting area saka ikinuha ng taxi ng MMDA. Bandang tanghali, nakisalo-salo si MMDA Chairman Francis Tolentino sa mga operator, driver at pasahero para dinggin ang mga puna. Kinabitan na rin ng lubid ang daanan ng mga tao. Nagdagdag ng mga karatula. Pinapasok na rin sa terminal ang tigalawang city bus at taxi para may masakyan ng mga may kapansanan, buntis at matatanda. Pinag-aaralan din ng MMDA na gawing terminal na rin ng bus ang staging area. Sinasabi nila dati walang political will. Para sa kabutihan din naman ang lahat. Kaya nga ako, nandito ako para harapin yung mga complaints Kung may kakausap sa akin, harapin ko Nasanay kasi tayo na sumakay sa kalye. Sakay kalye yun hindi tayo nasanay sumakay sa terminal. Pero mapapatid na raw ang pasensya ng United Cavite Operators Transport Incorporated na may 500 unit ng bus na miyembro. Questionin daw nila ang legalidad ng pagputol ng prangkisang iginawad ng LTFRB. Hihiling din daw sila ng temporary restraining order laban sa operasyon ng Southwest Terminal. May mga option kami, either sa Court of Appeals o sa Supreme Court. Sa regulasyon ng batas, kaagad-agad ay isinaisantabi ang kanilang karapatan. Hindi napansin ng gobyerno o ng LTFRB na ang pangpublikong serbisyo ay may kaakibat na business investment. Saka na lang daw sasagutin ng LTFRB ang reklamo kapag nabasa na nila ito. Pero giit ni LTFRB Chairman Winston Hines, wala silang nilabag na proseso. Ang MMDA umaapilang pagbigyan muna silang ayusin at pagandahin ang kasalukuyang sistema. Karapatan nilang humanap ng pamamaraan legal. Pero yung sa atin, patuloy rin natin na sisikapin na ma-improve itong Southwest Terminal para makatulong sa ating mga mananakay. At kung may mga reklamo ngayon, tinutugunan po natin yan. Ngayong hapon, Mel, inanunsyo nitong si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino na hindi na sila magpapahintulot na magbaba ng mga pasahero dun sa bahagi ng Macapagal Boulevard. Bagkus, lahat ng mga provincial buses na galing Cavite, lahat sila magbababa na ng mga pasahero dun sa City Bus Dispatch System kung saan mas malapit na sila makakasakay yung mga pasahero sa mga bus, gayon din sa mga AUV at jeepney. Kumbaga, mas maikli na yung kanilang lalakarin. Ang nirereklamo naman ng mga footbridge ay palalagyan na rin daw, Mel, ng bubong para nang sa may protection na yung mga commuter para sa init at ulan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.